So yun, what's up mga padreng? Welcome back to my channel. Dayo from San Pedro, Hermosa, Bataan. So pumasyal si padreng dito. Ang issue daw ng kanyang motor, ayaw mag-charge. Laging nalolobat to. Laging nalolobat. So lagi daw nalolobat. Euro daang hari, 150. Ang isa pang sinasabi niya, maingay daw yung makina. Tapos isa pang issue niya, matigas daw i-cambio. Ngayon, nung in-interview ko si Padreng, shout out kay Padreng. Nung in-interview ko siya, dahil nakasingle yan, pag primera niya, hindi pa naman niya binibitaw yung clutch, umuusad na. So, yun po yung dahilan kung bakit matigas i-cambio. Ibig sabihin, hindi lumalayo yung clutch lining sa kanyang pressure plate. So, ibig sabihin, sobra sa baba itong kanyang clutch. So, itratry natin i-adjust yan mamaya. Maglalayo tayo ng bagya at i-check natin kung ganun pa rin. Kasi dapat po, pag naka-clutch tayong ganyan at kumambyo tayo, dapat hindi po umuusad yun. Yun po yung proper na adjustment po ng ating clutch. So, kaya simulan natin to, huwag na natin patagalin pa. Mga padreng, sa pagtro-troubleshoot ng problema sa pagkarga ng battery, so sa pamamagitan lang po ng Maywagan test light, ma-trace na po natin yan kung ano yung issue. Para magawa natin yan, syempre, kailangan natin tanggalin yung kanyang side cover, bangko at yung kanyang tangke para ma-expose natin yung mga wiring niya papunta dun sa ating regulator. So tanggalin na muna natin yan. Langis, yung ano. So tanggalin na muna natin yung kanyang battery. Positive, negative. So yung mga padreng, natanggal na natin yung kanyang battery. Gamit tayo ng test light. Ilagay natin sa chassis yung ating test light clip. Tapos patadyakan natin kay padreng. Pakitadyak mo padreng. So dapat iilaw po yan. Sige. Hindi, wag mo nang paanda rin. Iinit yung makina. Tadyak lang. Pabayaan mo, wag mong susiyan. Okay. Ops, okay na. Kung mapapansin nyo mga padreng, hindi siya umiilaw. Pag ganito po yung issue ng motor, talagang hindi magcha-charge kasi dapat naglalabas po ito ng kuryente. So pag ganyan po yung issue, ang susunod natin gawin, hanapin natin yung wire galing sa kanyang stator. So ito yung wire ng ating stator mga padreng. Pag may nakita tayo na black na may red, automatic po yan, primary type po yung ating stator. Sa mga padreng, tanggalin lang natin tong socket. So ito yung socket ng kanyang stator mga padreng. Mapapansin nyo, ayan sunog po yung kulay yellow wire. So kahit sunog po yan, try natin gawa ng paraan kung okay pa ba yung ating charging. So ang gagawin po natin dyan, dahil sunog na yan, puputulin na po natin to yung yellow wire tsaka yung pink wire. So putulin na muna natin yan. So ayan na, balatan na natin yung yellow wire tsaka yung pink wire gamit yung ating test light. Ilagay natin tong clip dito sa ating negative. Sundutin natin yung kulay yellow wire. Pakitadyak mo. Oops. Ayan, sige. Dapat po hindi iilaw yan. O sige. O sa kabila. Okay. Dapat po hindi iilaw yung yellow wire o kaya yung pink wire. Pag umilaw po yan, sunog po yung ating stator. Iilaw lamang po yan kapag linagay natin dito yung clip. Tapos sa kabila naman yung isa. Sige, pakitadyak mo. So dapat ganyan. Sige. Oops, okay na. Bali, ang issue ng motor ni padreng, sunog po yung kanyang stator. So tinanong natin si padreng na dahil wala pa siyang budget pansamantala, ang importante may nasa service muna siya. So hindi muna daw magpapalit ng stator, mag-ipon muna siya ng budget. So ang susunod natin gagawin dyan, yung lagitik ng kanyang makina. So mag-a-adjust tayo ng valve tappet. So tanggalin na muna natin yung kanyang cylinder head cover para ma-expose natin yung kanyang barbula.
So bali 10mm yung kanyang bolt, 3 po yan, 2 sa likod. Tanggalin na muna natin yan. So sa pag-a-adjust ng tappet mga padreng, may mga videos naman tayo nito kung paano mag-adjust. Hindi ko na tinanggal to. May letter T po yan, nakatapat dito sa gitna. So dapat naka-top dead center. I-check natin yung kanyang barbula kung nasa tamang clearance. Check natin yung kanyang intake. So ayan o, napakaluwag. Exhaust, napakaluwag. So i-adjust natin yan. Dapat saktuhan yan. So luwagan na muna natin yung 10mm, dalawa. Tsaka natin pihitin yung adjuster sa ibabaw. So ayan, na-adjust ko na gamit itong ating adjuster. So hilain natin, dapat hindi masikip, hindi maluwag, yung na-feel lang natin, kaya feeler gauge yung tawag. So ayan sa pagkakataong yan, tama na yung kanyang clearance. Kontrahan natin to, tsaka natin higpitan to. So hindi ko na ipapakita dahil may mga video naman tayo nito. Etong 10mm, ito yung pahigpit para hindi lumuwag o sumikip. Ito lang yung adjuster natin. Ito yung nag-a-adjust dito sa ating barbula. So higpitan ko na muna yan. Gamit ito, kukontrahan ko lang ganyan. Kukontrahan ko, tapos hihigpitan ng 10mm na box wrench, tapos kukontra natin, higpitan natin, ganun lang siya. So yung mga padreng, na-adjust na natin, i-double check natin. So ayan, good. Anong din dito, good. So dahil na-adjust na natin, so hindi po natin pwedeng sabihin na tapos na po yan. Kasi pag tinakpan po natin yan, may tendency pong sumikip o lumuwag. So ang kailangan po natin dyan is double check. Papaandarin natin yung kanyang makina, tsaka natin itatiming muli at i-double check yung clearance kung sumikip ba o lumuwag bago natin ito takpan. So pakipaandar mo, padreng. So paandarin muna natin yan. Okay. Okay. Ayan, umaandar. Patayin natin. Tsaka natin i-top dead center muli. So, ang sikreto ko lang, padreng, kaya di na ako nagbubukas sa magneto. Dito lang sa compression. Diyan, ayan ang ginagawa ko. So, ipakita ko na rin sa inyo. Ito yung ating exhaust valve, lulubog. Lubog yan. Ayun, lumubog, aangat. Lulubog yung ating intake. Aangat. I-release lang natin yung pressure dito. Okay, na-release na. So, check natin yung kanyang barbula. Okay. Pasukan natin ang feeler gauge kung may clearance pa rin dito sa exhaust. So yan, pasok pa rin siya. Ayan o, kumakagat. Sa kabila, okay siya. So sa pagkakataong yan, pwede na natin i-final yung higpit para hindi siya magbago. So hindi ko na ipapakita, higpitan ko uli yan. Tsaka natin tatakpan na. So ayan mga padreng, na final ko na yung higpit. Ayan o, nagpit na siya. So syempre punasan muna natin to bago natin ibalik yung kanyang cover. Tsaka natin paandarin. Tatanungin natin si padreng kung may ingay pa ba yung kanyang barbula o nagbago na dahil dito sa ating pagkaka-adjust ng tappet. So yun na nga mga padreng, na-adjust na natin yung kanyang valve tappet. Pakipaandar mo, padreng. Sige, paandarin mo. O, anong dating? Maingay ba o tahimik? Tumahimik. So, yung pinagmumulan lang ng ingay ng lagitik ni padreng dun sa kanyang barbula. So, lumuwag na yung intake at exhaust at linagyan natin ng magandang clearance yan. So, ngayon ang kinis pa ng motor ni padreng. So, ngayon, yung sinasabi niya pang isang issue, yung kanyang clutch, matigas daw kumambyo. Pakibaba mo yung center stand. Sumakay ka. Ayan, sige, atras mo, sige. Okay na, dyan lang. Sakay ka, clutch ka, mag-clutch. Cambio mo.
Huwag mong paandarin. Balik mo, neutral mo. Neutral mo. Neutral. Mahirap ka din mag-neutral na eh. So, nahirapan din siya mga padreng mag-neutral. O, promemera ka. O, umuusad na eh. So, yun mga padreng, kaya mahirap magganit po siya magkambyo dahil yung adjustment po ng kanyang clutch lever eh masyadong mababa. Napansin nyo naman na pagkambyo niya, umuusad agad. So, ang tendency po noon, kumikis-kis kaagad po yung ating clutch lining at pwede po tayo masunugan. So, ang remedyo po natin dyan, mag-adjust tayo dito sa clutch lever o kaya dun sa kabila sa may parting clutch. So, adjust na muna natin yan. So, dito tayo mag-adjust mga padreng. Itutulak lang natin to ng pagganon para maging maganda yung kanyang adjustment. So, igpitan natin to. Ilayin lang natin ganyan. Igpitan natin. Tsaka natin pisilin yung kanyang clutch. So, ayan. So, sige, pakipaandar mo. I-try mo ulit. So, kanina nahirapan din si padreng mag-neutral. Okay. O, sige. Pisil ka ng clutch. O, umuusad ba? Hindi. O, hindi na daw umuusad. Mag-neutral ka. Okay, neutral. O, sige, ulitin mo. O, malambot. Hindi umuusad. O, sige, test drive mo ngayon. Kung pumapasok na siya. Test drive mo. O, doon o, sa court. Sige, doon ka. Test drive mo doon. So, pati-test drive muna natin. Tanungin natin siya kung magganit pa rin o mahirap pa rin i-cambio. So, hintayin natin siya. Nagbago ba? Nagbago? Konti pa. O, yan. Nagbago daw. Nagre-request pa. Konti pa daw. Pero malaki ba yung improvement? Kunti lang po. Pero nag-improve. O, diba? Medyo lumambot. Kailangan nasa timing ka lang din para talagang malambot. Kasi kahit na naka-proper yan, kung wala ka sa timing na pagsaksak ng cambio, eh matigas talaga yan. So nag-request si padreng konti pa daw. So edi bigyan pa natin ng konti yan. Okay, patay mo muna. Konti pa daw, luwag natin dito. Ganyan. Ayan, tama na yan. Tapos yung kanyang clutch. Ayan. Ayan, okay. O sige, testing mo ulit. Para yung bago ka umuwi, eh, satisfied ka. O, testingin niya, nag-request pa siya, nakita niya yung improvement. Anong dating? Okay na? Satisfied na? O yun, ngayon alam niya na kung paano mag-adjust. Kasi mga padreng, pag umusad na gano'n, may tendency pong mag-sliding clutch tayo, masusunugan tayo ng clutch kasi pumakambyo ka, nakadikit na siya kaagad. So yun, okay na si padreng. Isang thumbs up dyan. Shoutout sa mga taga San Pedro, Hermosa, Bataan. Kahit kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan, paki-like, paki-subscribe, paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo. O yun na, okay na padreng ha? Okay.